Sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay magkubling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mo pipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Ang nakaraan. Paglabas ng 4 na halimaw ay pumasok naman si Damien. Sa pagkakataong iyon ay normal na ang kaanyuan nito. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa kanya saka isa-isang hinubad ang damit. Nahinto sa pagtangis si Sarah matapos masilayan ang bato-batong katawan ng lalaki, pati ang malaki nitong tattoo sa gitna ng dibdib. Sa halip na matakot, ay parang nahulog palalo ang damdamin niya para sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit ganon ang nararamdaman niya. Nang hipuan nga siya ng lalaki sa masiselang bahagi ng kanyang katawan, ay hindi man lamang siya pumalag. Hinayaan lang niyang gumapang ito sa buong katawan niya at ginalaw ang pagkababae niya. Nagustuhan ni Sarah ang ginawa sa kanya ng lalaki. Ni hindi na siya naglaban. Gumanti pa siya ng halik nang magtagpo ang kanilang mga labi. Tinanggal na siya ng lalaki sa pagkakagapos. Doon siya yumakap ng marahas sa katawan ng bokalista habang magkadikit ang kanilang mga labi. Biglang yumanig ang kama. Nagliyab ang bawat katauhan nilang dalawa. Nauwi sa hindi inaasahang pangyayari ang lahat. Pagkatapos ng mainit na sandali ay nagawa pang mag-usap ng dalawa habang magkatabi sa kama. Doon palang tila natauhan si Sarah. Ano ba itong ginawa niya? Bakit niya binigay ang pagkababae sa isang lalaki ngayon lang niya nakita? Hindi lang basta lalaki. Dahil isa itong halimaw na pumapatay ng tao. Dapat ay natatakot siya rito pero iba ang nararamdaman niya. Para bang nagpapasalamat pa siya na nangyari ito sa kanya. Mahusay ka. Sa lahat ng babaeng nahulog sa aming patibong, ikaw lang ang nagustuhan ko. Dahil labis mo kong pinasaya at pinainit ang gabi ko, hindi kita papatayin. Malaya kang makakauwi ngayon sa inyo. Humarap siya sa lalaki at ngumiti. Salamat. Alam mo, isa ako sa mga tagahanga mo simula pagkabata ko. Pero ngayon ko lang nalaman ang tunay mong pagkatao. Ano ka ba talaga? At bakit mo ginagawa ito? Mahabang salaysay. Hindi mo na dapat malaman pa kaya umalis ka na ngayon din bago pa magbago ang isip ko. Pero isa akong malugod na tagahanga mo. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa inyo. Sa iyo. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko ngayon. Gusto ko mang matakot sa iyo pero hindi ko magawa. Nagbago ang timpla ng mukha ng lalaki sa narinig. Ano ang ibig mo ipahiwatig? Damien Blaze, kahit ano ka pa, tanggap pa rin kita bilang idolo ko. Hindi ako papayag na ito na ang magiging huli nating pagkikita. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Paano ako makakasigurong mapagkakatiwalaan kita? Hindi pa ba sapat ang nangyari sa atin kanina? Kung tutuusin, pwede akong sumigaw at humingi ng tulong pero hindi ko ginawa. Dahil kahit ako, ginusto ko rin ang nangyari. Nawirduhan si Damien Blaze sa babaeng iyon, pero hindi rin niya pinahiya ang damdamin nito.
Iyon ang unang pagkakataon na may naramdaman siyang kakaiba sa lahat ng mga naging biktima niya. Sa halip na kainin ay iba ang nais niyang gawin sa babae. Hindi ka ba natatakot sa akin? Muling humalik si Sarah sa labi ng lalaki. Idinikit pa niya sa mukha nito ang dalawang malalaking dibdib niya. Iyan ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko yan sa iyo basta't pagbigyan mo lang ang gusto ko. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makilala natin ang isa't isa. Handa akong ibigay lahat sa iyo. Hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Ilang dekada na niyang pinagpapantasyahan ng bokalista. Ngayon pa ba siya bibitaw gayong may nangyari na sa kanila? Nahulog si Damien sa tukso ni Sarah. Hindi rin niya magawang baliwalain ang gusto nito dahil maging siya ay may nararamdaman din para sa babae nung una pa lamang niya itong makita. Nang sumunod na araw ay nagkita nga silang muli. Dinala siya ng lalaki sa isang mamahaling restaurant at doon sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap na mahaba-haba. Marami silang ibinahagi tungkol sa kanilang mga sarili. At doon din nalaman ni Sarah ang tungkol sa tunay na pagkatao ng lalaki pati ang mga kabanda nito. Sa kabila ng lahat, ay tinanggap pa rin niya ng bukal sa puso ang lahat ng tungkol sa lalaki. Kahit alam niyang isang malaking kasalanan niyon sa langit, ay pinairal pa rin niya ang obsession kay Damien. Baliktad ang sitwasyon. Ang biktima pa ngayon ang naghahabol sa isang halimaw. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa kahit anong pelikula. Napadalas pa ang pagkikita nilang dalawa hanggang sa makasama na siya ng libre sa bawat gig ng mga ito. Nakita rin niya kung paano magbago ng anyo ang 5 lalaki at kung paano sila kumain ng tao. Ayon kay Damien, nasa angka na raw nila ang pagiging halimaw. Mamamatay sila kapag itinigil ang pagkain ng tao. Iyon ang nagbibigay ng masagalang lakas sa kanila. Hanggang sa umabot sa puntong tumulong na rin si Sarah sa masasamang gawain ng iniidolong banda. Isa siya sa mga nagkakalat at nagbebenta ng tiket sa meet and greet para maraming makadalo sa patibong na iyon. Isang patibong na maghahakot ng maraming biktimang magiging pagkain ng banda. Pagkatapos nyon, ay lilipat naman ang dalawa sa kabilang silid para ibigay ang kanyang pagkababae sa lalaki. Kahit ilang beses na nilang natikman ang isa't isa, ay hindi pa rin sila nagsasawa. Kahit alam niyang mali ay ginagawa pa rin niya basta't makita lang ang ligaya sa anyo nito kapag nagiging tao muli at kapag kaharap niya sa kama. Hanggang sa dumating ang araw na naging opisyal din ang relasyon nila matapos i-anunsyo ni Damien Blaze sa TV ang tungkol sa non-showbiz girlfriend nito. Walang iba kundi siya. Kung natukso ni Sarah ang lalaki sa kanyang alindog at katawan, natukso na rin siya ni Damien sa paggawa ng kasamaan. Lahat ng mga bagay na iligal sa langit ay ginagawa niya para lang mapahanga at mapasaya ang lalaki. Hanggang isang araw, niyaya na siya ni Damien na magpakasal. Doon biglang nagbago ang ihip ng hangin kay Sarah. Natakot siya sa magiging reaksyon dito ng mga magulang oras na malaman nila ang tunay na pagkatao ng nobyo niya. Humindi na muna siya sa lalaki. Humingi siya rito ng kaunting panahon para makapag-isip. Subalit, ilang panahon na ang dumaan ay palagi pa rin siyang umaatras. Niloloko mo na ba ako, Sarah? Sino ba ang mas matimbang sa'yo? Ako o ang mga magulang mo? Hindi ganon kadali ang gusto mong mangyari, Damien. Sa tingin mo ba, papayag na lang sila na ikasal ako sa iyo kapag nalaman nila ang tungkol sa tunay mong pagkatao? Akala ko ba ibibigay mo sa akin ang lahat? Tinanggap kita sa buhay ko. Pinaglaban kita sa mga magulang ko kahit bawal sa amin ang magpakasal sa isang nilalang na hindi namin kauri.
Tinanggap ka rin nila pero kailangan mo rin maging halimaw upang makapasok sa aming pamilya. Hindi nga madali ang sinasabi mo. Hindi ko basta-bastang pwedeng iwanan ng pamilya ko, lalong-lalo na ang pagkatao ko bilang mortal na tao. Kung ganon, umalis ka sa harapan ko ngayon bago pa ako makagawa ng hindi maganda sa iyo. Nagkatampuhan ang dalawa ng gabing iyon. Umuwing lumuluha si Sarah habang iniisip kung paano niya ipapaliwanag sa mga magulang ang lahat. Tiyak siyang hindi papayag ang mga ito kapag nalamang kampo ng kadiliman ang kanyang nobyo, pati ang buong angka nito. Nang gabing iyon, ay hindi kasama ng banda si Sarah. May tampuhan pa rin sila ni Damien. Kaya naman pagkatapos ng concert ay hindi na sumama ang lalaki sa loob ng VIP room para kainin ang mga taong nahulog sa kanilang patibong. Sa ibang lugar siya nagpunta at ibang tao rin ang gusto niyang kainin. Mahimbing na ang tulog ni Sarah ngunit ginising siya ng malakas na kalabog sa kabilang kwarto. Napilitan siyang bumangon at sumilip doon. Ganon na lamang ang pagkasindak niya nang makita ang mga magulang. Parehong wakwak ang tiyan. Butas ang dibdib. May kagat sa leeg habang nakapatong sa kanilang harapan ang halimaw na si Damien. Nanginig ang buong katawan ni Sarah. Parang gustong bumigay ng mga tuhod niya. Damien! Anong ginawa mo? Kung ang magulang mo lang ang magiging hadlang sa kasal nating dalawa, dapat na silang mawala. Hindi! Hindi mo dapat ginawa yan. Halos mabaliw si Sarah at tuluyang bumigay sa sahig. Wala na siyang mabuo na salita sa bibig. Rumaragasa ang kanyang luha at halos hindi matitigan ng diretsyo ang bangkay ng mga magulang. Nilapitan ni Damien ang babae. Alam mo naman ang patakaran ng aming pamilya sa pakikipagrelasyon sa hindi namin kauri. Kapag hindi ako pinakasalan ng isang mortal at nagbago ang kanyang isip, mawawalan ako ng lakas at mabilis akong tatanda. Ikamamatay ko yon. Kaya ngayon, pakakasalan mo na ba ako? Sa galit ni Sarah ay tumayo siya at saglit na lumabas ng kwarto. Pagbalik niya ay may hawak na siyang patalim. Mahal kita, Damien. Mahal na mahal kita at alam mo yan. Pero hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Kapag hindi ako nagpakasal sa'yo, alam kong papatayin mo ko. Kaya bago mo gawin iyon, uunahan na kita. Biglang sinaksak ni Sarah ang patalim sa sariling dibdib. Pati si Damien ay nagulat at nagbalik sa dating anyo. Bago pa mahulog ang babae sa sahig ay nasalunya niya ito. Hindi siya makapaniwala sa ginawa nito. Isang nakakarinding sigaw ang pinakawalan niya. Sarah, bakit mo ko iniwan? Bakit mo ginawa ito? Nadepress si Damien sa nangyari. Labis niyang dinamdam ang pagkawala ng babaeng tumanggap sa kanya at minahal siya ng totoo. Labis din siyang nagsisi sa nagawang pagpatay sa mga magulang nito. Masyado kasi siyang nagpadala sa galit at pagmamadali. Hindi na niya naisip ang sitwasyon ng babae, lalo na't magkaiba sila ng pagkatao. Sa panibagong concert ng Black Draven, ay kakaiba ang ikinilos ni Damien Blaze. Tila walang kabuhay-buhay ang pag-awit niya. Parang napakabigat ng dinadala niya. Nanibago tuloy ang mga tao sa kanya. Nang matapos na ng banda ang lahat ng kanta sa setlist nila, saglit na pumasok si Damien sa backstage at pagbalik nito
ay may buhat-buhat na itong babae na hubot-hubad. Nagtaka ang mga tao pati ang mga kabanda niya. Inilapag ni Damien ang katawan ni Sarah at nagsalita sa mikropono. Bago matapos ang gabing ito, narito ang isang awit na huli ninyong maririnig sa akin. Kinanta niya ang isa sa malulungkot nilang awitin tungkol sa pagkasira ng isang relasyon. Pagkatapos kumanta ni Damien, ay dinukot niya ang baril sa bulsa. Wala na siya sa tamang katinoan. Sa harap ng maraming tao ay binaril niya ang sariling ulo. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Pati ang mga kabanda niya ay hindi makapaniwala. Nagkagulo sa buong venue. Marami ang nag-iyakan. Marami rin ang natulala sa labis na pagtataka. Nagulat ang buong mundo sa ginawang pagpapakamatay ng bokalista sa mismong concert nila. Mula nang mawala siya ay sunod-sunod na rin ang kamalasang dumating sa banda. Isa sa mga tao sa meet and greet ang nakatakas at nagawa pang makapanlaban sa mga halimaw gamit ang dala nitong armas. Dahil doon ay nabulgar din sa buong mundo ang malagim na lihim ng Black Draven Band na itinago nila sa loob ng halos ilang dekada. Marami ang nagalit sa kanila at unti-unti na ring nawala ng tagahanga hanggang sa tuluyan ng mabuwag ang banda. At isa-isa na din nilang natagpuan ang kanilang madilim na katapusan. Maraming salamat ulit kapatid na Draven Black. Hanggang sa muli. Paalam.